I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello Universe, it's me again. Naku po, nagalit na si OWA Admin Ignacio dahil dito sa 17 na Pilipinos na nakulong sa Qatar dahil nga nagrally sila kahapon dyan po sa Qatar dahil dito sa suporta nila kay Digong. Alam po nila na bawal pero ginawa din po nila. Yan po ang mahirap, no? Pag nakulong sila, pag hindi sila naisalba, hindi sila natulungan, isisisi kay PBBM. Lahat na lang sa gobyerno. Kung tutuusin, kasalanan po nila yun eh. Ito, pakinggan nyo yung sinabi ni OWA Admin Arnel Ignacio. Pakinggan nyo ito, mga DDS na OFW. Hindi lahat ng OFW kasing utak ng mga DDS. Hindi po. Maraming OFW, majority ng OFW matatalino, mga mababait mga yan. Ang ano lang nila, ang focus nila sa pamilya nila at saka sa trabaho nila kung gaano kahalaga. Pero ito yung mga walang kakwenta na suportahan mo ang isang kriminal, ay hindi sila sumasali dyan. Ito lang yung mga panatiko ni Mang Kanor. Kaya yan, sa sobrang karma na nangyari kay Digong, ayun, napunta sa mga supporters niya. Sampul pa lang yan. Mayroon pang kasunod yan. Maniwala kayo sa akin. Dahil sa kasamaan ng pag-uugali nyo, sinasabi ko, tuloy-tuloy yan ang mga karma na darating sa inyo. Yung pambabanat nyo kay PBBM, masasakit na salita, pambalahura, pang-alipusta nyo, karma ang hahabol sa inyo. Sabi ko sa inyo eh. Yan. Sa mga OFWs naman natin na lagi na lang isinasangkot yung sarili nila sa mga kalokohan, nananadya na gawin, basta gusto nila, gagawin nila, kahit alam nila mapapahamak sila. Utang na loob naman, alam nyo, hindi na ho namin malaman kung paano pa kayong i-remind, paano pa kayong asikasuhin, paano pa namin kayong pagsisilbihan. Ba? Merong pagpapanggap ng mga prostitute, nandiyan sa Sharjah, tapos magugubang iti-tiktok nyo pa. Ba? Tapos, eto na naman, siyempre, ano pang gagawin natin? Diba? Sasakluluhan kayo. Yung iba, makikipag-away pa dahil pinagpipilitan mag-cross country sila. Kahit na mapapahamak, pag napahamak naman, magsususumbong na naman kayo sa lahat ng mga television station, radio, pagkatapos iibahin nyo naman yung kwento, hindi nyo ikikwento yung kalokohan ninyo. Diba? Iba na pagtripan lang lumipad, tinignan lang kung ano meron doon, pagkatapos kung ano-ano na mga sasabihin, magpupumilit umuwi. Alam niyo, paano po ba natin talaga kayong aasikasuhin? Recently, meron nag-shoplift sa Singapore. Ang rason sa akin, umamin naman, bakit kailangan pang imbestiga? Ano mo ba tayo? Di ba tayo nahihiya sa mga pinagagawa natin? Tandaan nyo, pag kayo lumipad ng bansa, ang trabaho kayo dyan, para kayo ambassador ng ating bansa, Pilipinas. Yan ang nire-represent nyo. Yung ibang lahi, doon na nakikita yung mga kalakuhan ng mga ginagawa nyo. Ang akala na ganyan tayong lahat. Diba? Magbo-boyfriend, magpapabuntis, sa lugar na yan ay haram o bawal. Pagkatapos, kapag ka napahamak, kung ano-ano sasabihin, kayo yung lagi mas matapang eh. Ako, yung mga OFWs na matino, na nagtatrabaho ng mahusay, nadadamay eh. Hindi naman ho porke sinabing kayo ay bagong bayani. Lisensya yan para gumawa na kayo lahat ng gusto ninyo kahit mapapahamak. Diba? Hanggang saan nyo ba gustong pigain ang aming lakas para kayo ipagsilbihan? Na umaabot na sa pang-aabuso ninyo ng inyong kalayaan para gawin ang lahat? Pagka napahamak, ito, sisisihin ng gobyerno. Utang na loob, kung yan lang naman ang gagawin nyo sa ibang bansa, una kayo lumipad, utang na loob. Maawa kayo doon sa mga nadadamay ng OFW. Maawa rin kayo doon sa mga dedicated na trabahador ng pamahalaan para kayo ay alalayan. Magtulong-tulong naman tayo. Kayo nga, yan na lang itutulong nyo. Huwag na kayong gumawa ng katarantaduhan pagka kayo napupunta sa ibang bansa. Huwag nyo naman bigyan ng ganyang kahihiyan yung bansa natin. Dito na lang kayo. Guys, kilala nyo naman ito si Secretary Kakdak ng DMW. O, di ba? To the rescue.
Siyempre, si PBBM, hindi niya matiis sa mga yan. Except lang yung mga, except lang si Canor. Dahil yan ay talagang brutal yan. Crime against humanity, human violation ang kaso niya. Ito naman, sa mga DDS na OFW dyan sa Qatar, ewan natin kung ano ang magiging desisyon ng Qatar dito. Nako. O ayan, basahin po natin mga kababayan kung para kumpleto, detalyado. Sabi po ng balita, nagbigay na ang Department of Migrant Workers, which is ang DMW, ng lahat ng kinakailangan assistant para hindi bababa sa 19 overseas Filipino workers, OFW, na inaresto sa Qatar dahil sa umano'y pagdaraos ng kilos protesta noong Biyernes, March 28, 2025. Agay! Ayan DMW. Inasistahan 19 Pinoy sa Qatar na inaresto dahil sa umano'y political demonstration. O, gawin nyo pa yan dyan sa Dubai, sa Bahrain, sa Middle East, gawin nyo. Tingnan natin kung saan kayo pupulutin. Mga siraulo kayo talaga. Pahamak kayo talaga sa trabaho ninyo, sa pamilya nyo, umaasa sa inyo, tapos ganyan ang ginagawa nyo. Kaya pala si Rory Mitans, kasi hindi na kayo makakapagpadala dahil nakulong na kayo. Hindi kayo naloka. Ayan, mga pasaway kayo. Feeling kayo ang batas, bana kayo kay Digong Nilagay niya ang batas sa kamay niya. O ngayon, nga kayo. O yan guys, diretso para kumpleto detalyado. Ayan, DMW inasistahan ng 19 Pinoy sa Qatar na inaresto dahil sa umanay political demonstrasyon. Nagbigay ng ang Department of Migrant Workers, DMW, ng lahat ng kinakailangan ng assistance para sa hindi bababa sa 19 overseas Filipino workers, which is ang OFW, na inaresto sa Qatar dahil sa umanay pagdaraos ng kilos protesta noong Biyernes na March 28. Alam na alam nyo, bawal yan. Tapos ginagawa nyo pa rin, mga siraulo talaga kahit kailan. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, na ipadala na ang labor attaché sa himpilan ng pulisya kung saan nakakulong ang mga OFW para sa illegal na pagpupulong dahil isinagawa umano ang kilos protesta nang walang necessary permit mula sa host country. Agay! Ayan. Masasabi mo siguro, bobo, mangmang. Kung pwede naman sana mag-rally, dapat may permit. Kahit naman dito, di ba? May permit. We are close monitoring the situation with our embassy in Doha. We are providing all the assistance that we can. A labor attaché who is a lawyer also went to the police station. Aninikakdak sa isang panayam sa DCWB. Pareho hindi sinabi ng DMW at ng Department of Foreign Affairs, which is ang DFA, kung may kaugnayan ang illegal na aktibidad sa pagdiriwang ng karawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Biyernes, kung saan isagawa ang mga kulis protesta para tutulan ang kanyang pagkadetini sa dahig Neverland dahil sa kasong crimes against humanity na kinaharap niya sa International Criminal Court. Ayan. Anong naitulong ni Digong sa inyo? Wala. Pumunta kayo doon, humingi kayo ng tulong kay Sara Duterte para magpadala ng abogado. Yan. Hindi kayo nag-iisip. Utak bulinaw kayo talaga. Kahit sino mga Pilipino na iinis sa inyo sa mga pinaggagawa nyo. Yung mga karma ni dating Pangulong Digong, ayan, lumalatay na sa mga supporters niya. Bakit? Kung paano nyo kasi binabanata ng Pangulo ng Pilipinas, binabalahura nyo, binabastos. Pati ang flag ng Pilipinas, nilagyan nyo pa ng agila sa gitna. Bastos yun, labag sa batas kaya yun. Hindi maganda yung pinagagawa nyo. Kahit sino naman na kapwa Pilipino, kung ganito mga kakalakaran na ginagawa nyo, ay, siyempre maiinis sila. Buti nga sa inyo yan. Ang yayabang nyo pati sa social media. Feeling nyo, kakampi sa inyo ang majority ng Pilipino. Di kayo naloka. Yan. Minsan ni PRD, ipaabot kay BP Sara, bantayan natin ang ating boto. Sa isang Facebook post, kung inuporma ng Embassy of the Republic of the Philippines in Doha, ang pag-aresto sa Embassy of the Republic of the Philippines in Doha is aware that several Filipino national have been arrested
and detained early today, 28 March 2025 for suspecting unauthorized political demonstration, Qatar. Nakasaad sa pahayag, the embassy in touch with the local authorities for the provision of necessary consular assistance, said national. Dagdag pa, matapos ang insidente, pinaalalahanan ni Kakdak ang mga OFW na iwasang magsagawa ng mga aktibidad na lalabag sa mga batas ng host country. Dapat lang, walang mga utak ito. Hindi ba, nagbabasa ba ito mga to? Kaloka, oy. We would like to remind our OFW not to violate the host country laws because you are there to work. Ani, tama. Kung yung anito pa nyo, magtatrabaho, di mas maganda pa. Di ba? Mahigpit itong bansa na ito, guys. Baka mamaya ipa-deport itong mga ito. Ewan natin. Sinabi rin yan, alam ng mga OFW sa Qatar ang mga batas doon. Ayun naman pala, nagiging mangmang kayo. Oh, nawala yung 10 utak sa ugat na sa ulo nyo. Yan ang nangyari sa inyo ngayon dahil bahagi raw ito ng briefing bago ang kanilang deployment. Agay. They know that, but of course it can really happen. There are missteps and sometimes they forget about the laws of the host country, but we will continue to remind them. Saad ni Secretary Kakda. Pagdating naman sa DFA, pinaalalahanan ng Philippines Embassy in Doha ang mga OFW mula noong Marso 13 na respetuhin ang mga batas at kaugalingan sa Qatar. The embassy reiterates its provisions advisory date 13. Tama, kasi nga binalaan pala sila noong March 13 pero hindi nila na sinunod ito. Ilang edad na ba ito mga to? Mga 70 dahil ulyani na, hindi nakalimutan nila yung March 13 na yan. Agay, for all Filipino national in the country to respect local laws and customs relating to mass demonstration and expression of political grievances. Saad nito sa Facebook post. O yan, sabi po ng balita. Agay. So, ayun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Kaya abangan po natin ang aksyon. Ano bang dapat gawin ng gobyernong Marcos? Diba mga kababayan? So, of course, ang ating mahal na Pangulo, order na po yan na kailangan ayusin o i-fix kung anong dapat i-fix, no? Para nang sa ganun, makabalik man sila sa trabaho nila or ma-deport sila galing Qatar. Naku po, patay tayo dito. Kawawang pamilya. Gawin nyo pa yan. Yung mga taga Dubai, sa Bahrain, saan pa? Sa Brunei. Gawin nyo yan, tingnan nyo. Pupulutin kayo sa kangkungan. Okay, nako. Ang titigas ng ulo nyo. Yan ang napala nyo kasi. So, yun guys, pati si OWA admin, Ignacio, nainis na sa inyo. Pasaway kayo talaga. Alam nyong mali, ginagawa nyo. Parang si Digong lang din. Yan ang napala. Sino ngayon na nanggugulo sa Pilipinas? Walang iba kundi itong mga DDS na ito. Hanggang sa ibang bansa, yan. Tuloy-tuloy ang karma nyo yan. Continuous nyo lang yan, paninira, pambabastos sa gobyerno, lalo na sa Pangulo. Tingnan nyo ang karma sa inyo, tuloy-tuloy yan. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. Maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next updates video. Bye, and babush. God bless. Philippines, learn and listen.